Sa ngalan ng Diyos, ang maawain at mapagpatawad. Ang ika-4 na yugto ay nagpasiklab ng malakas na operasyon tapat na pangako 4 laban sa mga kumpanya ng langis ng Estados Unidos sa rehiyon. May sinagawa ng buong lakas sa ilalim ng code. O panghinihon ng panahon, pabilisin ang iyong pagdating. Nasa kalsada ang marangal at matapang na mamamayan habang umatake ngayong tanghali ang mapandinlang nakaaway sa ilang pasilidad ng enerhiya ng bansa. Upang lalong gipitin ng mamamayan na 16 na araw at gabi nang nagpoprokesta sa kalsada laban sa mga agresyon, sinusubukan nilang maghigante sa Iran. Walang balak ang Islamikong Republika ng Iran na palawakin ang digmaan sa mga pasilidad ng langis o sakta ng ekonomiya ng mga kaibigang bansa at karatig bansa. Dahil sa pansalakay ng kalaban sa mga infrastruktura ng enerhiya, pumasok na tayo sa bagong yugto ng digmaan. Naging dahilan ng Iran ang pagtatanggol sa infrastruktura na pilitan kaming atakehin ang mga pasilidad ng enerhiya na konektado sa Estados Unidos at mga Amerikano may-ari ng sape. O marangal na mamamayan ng Iran, ang inyong matatapang na anak sa sandatahang lakas ay agad nagsimula ng mabigat at danting operasyon matapos ang kasamaan ng kalaban. Umabot ang pinsala sa antas ng dagok na aming tinamo. Sinilaban nilang ilang pasilidad ng langis na interes ng Estados Unidos sa rehiyon. Binabalaan naming muli ang kalaban na malaki ang kanilang pagkakamali sa pag-atake sa mga infrastruktura ng enerhiya ng Islamikong Republika ng Iran. At ang tugon dito ay kasalukuyan ng isinasagawa at hindi pa tapos. Kung mauulit ito, ang susunod na mga pag-atake sa kanilang mga infrastruktura ng enerhiya at ng kanilang mga kaalyado ay hindi titigil hanggang sa tuluyang masira ang mga ito. Mas atindi ang aming tugon kaysa sa mga pag-atake ngayong gabi. Nagpatuloy din ang hukbong dagat ng hukbong tagapangalaga ng Rebolusyong Islamiko ng Iran sa Operasyon Tapat na Pangako 4. Sa ika-63 alon ng operasyon, winasak nila ang pangunahing target sa mga base ng Manhattan, Al-Dafra, helicopter base ng Al-Azairi ng teroristang Amerikano at base ng Minas. Salma, punong himpilan ang ika-5 plota ng mga teroristang Amerikano. Sa operasyong ito na pinagsama ang mga misil at drone, epektibong tinamaan ng gusali ng command, mga tangke ng gasolina at mga bodega ng kagamitan ng base ng Manhattan. Ang mga radar na maadang babala at ang gitnang rampa ng base ng Al-Azairi ay tinamaan din ng mga ballistic missile. Mga tangke ng gasolina at radar ng maagang babala ng mga himpilang panghimpapawid ng terorista. Ang Al-Dafra at ang punong himpilan ng ika-5 plota sa Minas Salma ay matindi ring tinamaan ng mga drone, cruise missile at ballistic missile. Ang matatapang na lalaki ng Puwersang Aerospatial ng Revolusyonaryong Gwardiya sa ika-63 alon ay tumama rin sa mga sentro ng militar na rehime ng Sionista. Mananakop, pumatay ng mga bata sa timog ng sinakop na teritoryo gamit ang K-3 missile na may maraming warhead na nadulot ng iba't ibang larawan. Bukod pa rito, ilang oras na ang nakalipas, 2 drone ng mananakop na kaaway ang nawasak ng mga air defense system ng hukbo sa himpapawid ng Tehran. Sa digmaang ito, madalas na napapatamaan ng Integrated Defense Network ang mga advanced na drone ng mananakop bago pa makapag-opensiba. Patuloy na isinasagawa ng buong lakas ng sandatahang lakas ng Iran ang kanilang opensiba at depensibong operasyon. Ang tagumpay ay mula lamang kay Allah, ang makapangyarihan at marunong. Magandang araw, maraming Iranian ballistic missile ang pinakawalaan mula hating gabi na may hindi bababa sa 7 bugso na pumuntirya sa bansang ito. May mga intersepto na tumawid sa kalangitan at pinabagsak ang mga papalapit na misil pero maraming lugar pa rin ang tinamaan nung gabi at hindi bababa sa 4 ang namatay. Sa West Bank, 3 babaeng Palestino ang napatay at ilan ang nasugatan. Isang manggagawa sa gitnang Israel ang namatay dahil sa natirang cluster munition. Tingnan mo dito sa bahaging ito ng West Bank na ang mga babaeng ito ay nasa isang salon habang nagaganap ang pag-atake ng mga misil. Ayon sa tagapagsalita ng sandatahang lakas ng Israel, gumagana ang mga sistemang pangdepensa sa himpapawid para pabagsakin ang mga misil na ito. Mayroon kaming mga sistemang pangdepensa sa himpapawid. Masasabi kong kabilang ang mga ito sa pinakamahuhusay sa mundo, napatunayan na yan. Pero, hindi perpekto ang depensa. Ginagamit namin ang aming sistema para salagin ang mga misil. Ang pag-target ng teroristang rehimeng ito ng mga misil na nagkakalat ng shrapnel sa mataong lugar ay krimen sa digmaan. Pareho lang ito sa karaniwang misil maliban sa pagkalat. May bahagi ng misil na bumagsak sa lumang lungsod ng Jerusalem na yung linggo. Isang malaking piraso ng shrapnel mula sa Iran ay bumagsak malapit sa simbahan ng banal na libingan.
Sa ngayon, sarado ang mga banal na lugar sa Jerusalem ayon sa utos ng Homefront Command para sa kaligtasan ng lahat. Pero muli makikita mo ang mga pira-pirasong bahagi ng misil doon ilang metro lang mula sa simbahan. Heto ang sinabi ng tagapagsalita ng pulisya tungkol sa sitwasyon. Ang desisyon na isara ang mga banal na lugar na inilabas ayon sa mga alituntunin ng Homefront Command ay napatunay ang isang hakbang na nakapagliligtas ng buhay. Ngayon, bumagsak sa lumang lungsod ang mga bahagi ng Iranian na misil matapos ang operasyon ng pagharang. Nakikita natin ang pagdala sa rehiyon habang patuloy na inaatake ng Estados Unidos at Israel ang rehimeng Iranian, gumaganti ang Iran laban sa Gulf countries at Israel. Mga kaibigan, Trey, alam natin ang namumuno sa bansa. Kahapon nagbigay ng pangkalahatang pahayag ng pagganti ang pinakamataas na pinuno. Sino ba talaga ang namumuno at sino ang tingin ng mga Israeli na may kontrol? Magandang tanong, hindi natin alam kung sino ang pinuno ng Iran. Sa ngayon, walang ebidensya kung buhay pa si Mustafa Karim, ang pinakamataas na pinuno ng Iran. Kagabi sa state media, di umani nanawagan siya ng paghihiganti sa pagkamatay ni Ali Larijani, ang pangunahing opisyal na napatay 48 oras na nakalipas. Makikita ang pinagsamang pagsisikap ng Israeli at Amerikano para alisin ang natitirang mga lider, hindi lang si Larijani. Kahapon binanggit natin ng Ministro ng Intelligence ng Iran at isang mahalagang komandante ng Basij. Inaasahan naming magpapatuloy ang mga pag-atake pero pinapalitan ng mga Iranian ang mga lider at patuloy silang nagpapaputok sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Trey, kahapon ay may nakapanayam kaming babaeng taga-Iran. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga taong buhay pa at sa mga napatay na. At sinabi niya sa amin, sabi niya, narinig niya mula sa mga kaibigan na pamilya sa Iran na posibleng natanggalan ng paa ang bagong leader dahil sa pangsabog. Dahil mabigat ang sedation niya, hindi pa niya alam na siya na ang leader at posibleng nasa Russia siya. May balita raw na baka eroplano mula Moscow ang sumundo sa kanya at doon siya nagpapagaling. May narinig ka ba tungkol dito? Wala akong narinig o makumpirma pero alam nating may malaking duda kung sino talaga ang namumuno sa Iran na yung may digmaan. Kailangan harapin ang realidad. Kaya pa rin ng Iran maglunsad ng missile at drone laban sa Israel at mga bansa sa Gulpo. Nakausap ko kamakailan ng isang mataas na opisyal militar ng Israel na nagsabing posibleng magpatuloy pa ng ilang linggo ang pagpapaputok ng ballistic missile sa Israel. Kaya malayo pa itong matapos. Ipinakita ng Iran kahapon sa pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya sa Golpo na handa silang palalayin ng sigalot at tama ng mga bansang hindi umatake sa kanila noon. Trey, sinabi ng prinsipe ng Saudi Arabia Farhan, ang sumusunod, ang kakaunting tiwala na meron noon ay tuluyan nawasak. Ang atake sa aking bansa at mga kapitbahay na di kasali sa sigalot ang pinagtutuunan ko lang ng pansin. Gagamitin namin lahat ng pamamaraan, politikal, ekonomiko, diplomatiko at iba pa para mapatigil ang mga pag-atake. Sa tingin mo ba ay makikita natin ang Saudi Arabia na umatake? Oo, at hindi lang ang Saudi Arabia. May ilang bansa sa Gulpo na gumagawa ng seryosong desisyon kung direktang makikialam laban sa Iran at ipapaliwanag pa ito ni Lucas. Ang nakita natin kahapon, ang pag-atake sa pasilidad ng Hasla Farm sa Qatar ay talaga namang pinakamalaking paglala ng sigalot na ito hanggang ngayon. Ito ang pinakamalaking tagagawa ng likidong natural gas sa mundo. Kahapon, tinarget ito ng mga ballistic missile. Mga 8 oras na nakalilipas, sinabi ng mga unang rumispan sa Qatar na nakontrol na nila ang 2 sa 3 sunog doon. Ang pagdala nito ay magdudulot ng domino effect sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, kaya nag-post si Pangulong Trump kahapon sa Truth Social. Ang Israel dahil sa galit sa mga nangyari sa gitnang silangan ay marahas na inatake ang South Pars gas field sa Iran. Ito ang paunang pag-atake na nagdulot ng pagganti ng Iran. Nakikita natin ang mabilis na paglala ng sitwasyon sa gitnang silangan na nagtataas ng mga tanong sa posibleng solusyon sa sigalot. At paano masisiguro ni Trump at ng iba pa na titigil ang Iran sa pag-atake sa mga bansa sa Golpo? Paano naman ang infrastrukturang pang-enerhiya na gamit ng lahat, hindi lang Israel?